Walang ilaw. Meron. Ayan. Yan. Wala tayong official na MC. Kaya habang may technical difficulties, nakatunga nga tayong lahat. Pero wait lang. Mics. Lahat ng mga i-ordain dito na sa harap. Kuya Alvin palitayo nila. Yan. Okay, mag-alala, hindi masyadong malamig. Para sa akin. Naka-jacket ako. Makuha yata ng jacket na niniguro. Yan. So habang nagkakabit ako ng gadget ko, ay wini-welcome lahat sa 9th year quiet. Ako lang pwede magsalita. Yan, pinapagalitan ko agad kayo. Dahil hindi ako in-introduce, ako nga pala si Rodel Villaruz para sa benefit ng hindi nakilala sa akin. Dahil anniversary, hindi sanay yung mga taga-LPCF na maiba yung programming natin. Pero yun naman na nakakatuwa. Yung mga sablay. Kasi maaalala nyo, di ba? Kasi pag flawless yung program, di nyo maaalala. Wait lang ha. Yung remote. So habang nandiyan tayo, no? Isipin nyo na kung paano tayo mag-expand kasi sumisikip na tayo. Magpapagawa tayo ng church na puro likuran. Dahil lang mga tao gusto lahat sa likod. So iniisip ko kung paano ko mag-design na church na puro likuran yung upuan. Nasa gitna. Paikot-ikot ako. Pwede. Sige. Papagawa tayo ng church na pero i-provide nyo ako ng malaking lote. Kasi kung maliit lang yung lote, yung pag-design ng building, nakatahi doon lahat sa magko-conform sa ano lang yung lote natin. Diyan na pala. So okay, welcome ulit sa ating wait. 1, 2, 3, 4. Nakahiwalay ka. Isa doon. Isa dito. Yan. Para balance. Dapat pala next time. Dito. Ilapit ng konti. Wala naman dadaan na dyan. Okay. Kaya nyo ba? Dito. Yan. Kasi mostly kayong limang kakausapin ko, damay na lang yung iba. Yun ang program natin ngayon. So sino dito yung matagal na umaten sa LPCF? Huwag magtaas ng kamay. Babalik ko lahat kasi hindi naman sinusunod. Huwag matulog. Makinig. Saan nakatingin. Huwag magsalita. Uy, alam mo. Papaliktarin natin. Huwag kayong matin. Atin June. Huwag kayong matin kasi sabi. Di ba? So 9th year anniversary. Tagal na natin. Na-stop tayo na dahil sa na-challenge yung LPCF nung tayo ay nagkaroon ng pandemic. Hindi pa nakakabit. Ating pag-usapan, ayun. Sino may Bible? Hanggang ngayon, wala kayong Bible sa mga sino may cellphone? Lahat, di ba? Dapat may Bible dyan. Sino may cellphone na walang Bible? Libre ang download ng Bible. So, hindi excuse. Ang pag-uusapan natin nandiyan na Mark 8:34. Mark 8:34. Yan ang team natin.
Nakikita niyo pala yung Bible ko. Mark 8:8. Ganito po maghanap ng verse sa Bible. O yan. Mark 8:34. So, balik muna tayo sa gusto ng konting history ng church. Nagsimula ang church bilang ang pangalan ay JCWMC. Jesus Christ Worship Mission Center. At doon pa tayo sa labas na service. Bago yun, may JILD na nag-service dito. Tapos yun nga, naging JCWMC. After ilang years tayo? 12? Umabot ba ng 12? 10. More or less, mga ganun, 11. Nagkawatak. May mga naiwan, nagtayo uli ng bagong pangalan. Luwalhati ng Panginoon, Christian Fellowship. At yung dinadala natin ay etong mga to. Yan ang mission natin. Galing sa verse na hindi ko kabisado yung verse natin sa First Chronicles. Sino nakakaalam? 6:28. O sige. Tama ba? O hanapin natin. First Chronicles 6. Tama ba? Pati ako mismo, no? Siguraduhin nga natin. Wait lang. 6:19. Ay, mali. First Chronicles 6. First Chronicles 6:19. 20? Andiyan na yan, tatamaan na yan. Hindi. 28? Mali. Hindi ba second ba? Hindi kasi kasama sa talk ko yung ating ano yun. Sino makakahanap? 16? 24. Haging. First Chronicles 16:24. Yan. Ascribe to the Lord yun. Ito. Alam niyo kung bakit napili yung verse na yan. Kasi nagkaroon ng lot. Nag-submit lahat ng mga elders during that time. At napili yung verse na to. Ang hindi kagandahan mula nung JCWMC pa hanggang naging CFC church natin. Hindi masyadong binibigyan din. Pansin ko yun. Yung name natin is yung JCWMC. Walang pinagpunang verse. So nung naging NPCF, kumuha ng verse. So ito yung naging verse natin. Kita ba? Kukulayan ko nga. Para maging obvious sa inyo. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord, glory and strength. Alam ko dalawa yan. Pero dahil yung main goal natin is to glorify God na hindi maipasa sa tao kasi nagkaroon ng sa aking palagay. Kaya nagkaroon ng name nagkaroon ng emphasis doon sa glory na word is because yung JCWMC may napansin ako na may mga leaders na yung stance nila is for self-glorification. Hindi ko sinishare sa lahat ito ngayon lang. Pero yun yung napapansin ko. Kaya ko sinishare ngayon ito. Yung aking observations from the past church is for the benefit ng mga aspiring pastors. And marami pa akong mga discouragements. Hindi encouragement. Discouragements sa inyo na naging experience ko. Kumbaga babala. Pero magbe-benefit more kasi kinakausap ko kayo as pastors. Pero magbe-benefit din yung congregation dahil hindi lang pastors yung pinapupuntahan ng ating
verse yung team natin for our anniversary. Yun din yung pagdidiinan natin doon sa ating camp. So for the whole year, iikot dito sa ating verse na Mark 8:34. Yung ating paglakad bilang Kristiyano bilang LPCF para isang bahay ng Panginoon. So una sa mga babala ko sa mga aspiring pastors, wag niyong agawin yung glory that is due to the Lord. So hindi lang para sa pastors yan. Para sa lahat din ang bibigyan ng Panginoon ng part sa pag-work sa kanyang ubasan. Dapat lahat ng glory ibabalik natin sa kanya. Okay? So basahin natin yung ating verse, itong nakakulay green, and pwede tingnan dito yung main verse na pag-uusapan natin. Yan, sabi dito sa Mark 8:34, mababasa niyo rin sa Matthew, sa John, yata, sa lahat ng Gospels ay nabanggit yata itong part na to. Pero pinili ko yung Mark dahil doon sa kumpleto yung tatlong nais nating gawin. Kasi kumpletong utos ng Panginoon. So ito basahin natin. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Manalangin, Panginoon. Salamat Panginoon sa siyam na taon na pagsama niyo sa amin. Ups and downs, napakahirap, nakakaba Panginoon. Pero ang confidence namin, Lord, ay ibigay namin sa iyo. Ang trust namin ay sa iyo lang. Salamat Panginoon sa patuloy na pagpapatunay ng iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. At walang hanggang patience, Panginoon, sa aming kulungan. Salamat Panginoon sa siyam na taon na ibinigay niyo sa amin. Alam namin, Panginoon, na magpapatuloy pa. Di lang another 9, di lang another 18, hanggang sa iyong pagbabalik itong aming panalangin, Panginoon, na itong church na itinayo mo, Panginoon, para maging tagpuan, Panginoon, ng iyong mga anak. Every Sunday, every Wednesday, every Saturday, every time, Panginoon, na nais namin sama-sama. Get together, Panginoon, para ikaw sa aming kalagitnaan. This place ay sinet aside mo, Panginoon, para sa mga anak nasa LPCF. Salamat sa iyong pag-ibig muli, Panginoon, at sa iyong presensya sa lahat, Panginoon, sa loob ng siyam na taon, at sa mga susunod. Salamat muli. In Jesus' name, ikaw ang pupurihin at itataas sa langit kalagitnaan. Amen. So, congratulations sa LPCF for the 9 years na nagpapatuloy sa Panginoon. Sabi, yung nagpapatuloy daw siyang maliligtas. Kung hindi ka magpapatuloy, mayroong maling pag-iisip o katuruan na sinusundan ng mga tao dahil mas madali. So siguro ilang beses nang nasabi ko na yung paniniwala about once saved, always saved. It's not wrong. It's in the Bible. That is true. Once you are saved, hindi ka na makakagaw ng kaaway. Pero paano mo patutunayan sa iyong sarili at patutunayan sa mga nakakita aside from the relationship you and God, paano mo mapoprove? Paano ka ma-assure? That's one point. And another to believe. I lie. Nung nakaraan na pag-usapan natin yung self-deception. You can deceive yourself. Sabihin mo na I'm truly saved. Pero hindi nakikita sa iyo kung bakit sinabi ng Panginoon na may mga prutas. To know what kind of tree you are. To know what kind of person you truly are. Kung ano yung laman ng puso mo. Magbubunga dapat yun. Kung masama yung nasa puso mo, masama yung outcome. Madali naman sabihin, di ba? Kung masama yung nasa isip puso mo, yun din yung lalabas sa iyong bibig. Yun din yung magmamanifest sa iyong pagkilos.
So hindi mali na sasabihin natin na sabihin mo by works. No, by works is your evidence of your relationship with the Lord. Pero kung sinasabi ng bibig mo that Jesus Christ is Lord, pero hindi nakita sa iyong gawa, sa iyong pagkilos, sa iyong bibig, hindi evidence yun. It's not enough. Dapat left and right. Walk the talk. What you say, you do. Diba? So punta tayo ngayon dito sa actually maiksi lang naman yung pag-usapan natin. Pero kayang extend ng Panginoon for the whole year itong ating pag-uusapan. So as a start for this coming year ng LPCF, this will be our lagi natin maalala ngayon. So next ano natin project yung ating First Chronicles 16:28 ay dapat ipapaskill naman natin. Nasabi ko during the meeting. Pero walang ikaw rin ba assign doon, Kuya Jello? Doon sa ano? Hindi nagkailangan ng linaw. No? Pero ipapaskill din dapat natin yung ano natin dito. Yung ating church verse. Para makikita natin kapag nagtanong, bakit love God, look after His children, live to glorify Him. Kailangan magkakaroon tayo ng reason bakit yung name natin luwalhati ng Panginoon. Luwalhati is the Tagalog version ng glory. So sinanay Glo, pag tinawag natin, si luwalhati pala siya. Diba? Si luwalhati lantin. Glory of God. Luwalhati. At itong vision natin, living a life of victory. What's the point kung nandito ka pero hindi yung life mo? Diba? Hindi mo na pagtatagumpayan yung kasalanan. Hindi mo na pagtatagumpayan yung trials and tribulations. Hindi mo na pagtatagumpayan. Lagi ng talo. Diba? Isang indication that you are winning, nandito ka. Pero hindi ibig sabihin na one time pumunta ka dito, ligtas ka na. That's one safe always. Up. Dumaw one time. Doon na ako. Diba? Pero hindi ganun sinasabi ng Panginoon eh. Kabaliktaran sa sinasabi ng tao. So sa Psalms 118 verse 8 yata yun. Ang sabi niya, it is better to trust in the Lord than in man. So ang human kasi, including me, he could make an error of interpreting, especially kung may masamang motive yung nagsasalita. So the first thing that you have to check, kung ano sinasabi ng isang preacher, isang pastor, isang speaker, is yung motive niya. Diba, alam niyo naman, diba? Isda ay nauli sa kanyang bibig. Sa bibig nahuli yun. So makikita niyo rin naman yun sa kanyang buhay. Hindi lang sa bibig. So technically sa bibig siya mahuli kung hindi consistent yung sinasabi niya at saka sa kanyang kinikilos. Right? So kung hindi consistent yung dalawa, yung kanyang sinasabi at saka yung kanyang ginagawa, then huli rin siya sa bibig. Kasi sinabi niya. So ganun dapat ang isang pastor, isang Kristiyano, kasi ini-scrutinize ng unbelievers ang mga buhay natin. Maring hindi kayo aware, pero tinitingnan nila. Pares natin yan. Tunay. Kaparehas tayo lahat ng tao. Tayong lahat ay makasalanan. Pero ang kaibahan, yung pananampalataya natin. Ang kaibahan, kung kanino natin ilagay yung ating pananampalataya. Lahat ng tao may pinaniniwalaan, maski atheist. May pinapanampalatayanan. Science. Ang they put their faith on science. Tayo naman on God. Ang tingin nila sa atin, idiots and stupid. Dahil naniniwala tayo sa sorry. So hindi nakikita. Ang katisan nila dumaldal. Lalo pang Maganda. Panggising pala yun. Panggising. Yeah. Panggising. At least hindi ko kayo pinatayo.
Okay. Tayong lahat, tapos saka ako uubo. Magigising lahat. Yan. Sorry. Pero maganda yung ganon. 1, 2, 3, 4, 5. Mga aspiring pastors natin. Mark this day. March 31, Sunday. Anong verse? Mark 8:34. Mark, lalaro ako sa mga words. Mark. Si Mark nakatingin tuloy. Mark 8:34. Every time you see those verses, it will remind you of your commitment. Of your commitment. Yung congregation naman, it doesn't mean na hindi kayo magpapasto, hindi kayo tinatawag na magpastor na yun ng Panginoon. Pero maaaring sa mga susunod na araw, kakalabit kayo ng Panginoon. Maaaring ngayon, kinakalabit na kayo. Sineset na yung mind and heart nyo. Soon, you will be like them. I am calling you to be my pastor. So it might mean na para sa inyo yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Maski patungkol sa mga roles ng pagiging pastor, no? Ang sabi dito sa ating pinag-uusapan, number one, deny. Number one, deny. Para mas maintindihan natin yan. Gawa nga. Yun. Para mas madali natin makita. Yan. Ang sabi dyan, unang pag-usapan muna natin yung first part. Deny. Mamaya na yung deny. Cold. Wait lang. Balikan natin. Then sabi dyan sa nakakulay green. Then he called the crowd to him along with his disciples. Then he called. Okay? Point number one. He called. Anong tawag sa mga Christians? Anong tawag sa mga holy? Sa mga saints? The called out ones. The called out ones. Yung mga tinawag. Yung mga tinawag. The called out ones. So we Christians are said to be the called out ones. Yung mga tinawag. Maaaring sabihin nyo, ay, special sa amin lang to. Sa aming mga Christians lang. The calling is not for only tayo sa atin lang. Balik tayo sa ating verse. Sabi niya, then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever, yung word na whoever dyan, yan, hindi specifically para sa ating mga nakarinig sa panawagan. Ang panawagan ng Panginoon ay para sa lahat kasi sabi whoever. So ang door na binuksan ng Panginoon para sa kanyang kaharian ay hindi lamang wag nating isipin mga Kristiyano na tayo lang ang nakarinig sa panawagan ng Panginoon. Tayo lang. Hindi. Katulad nung ating last na pinag-usapan yung parable of the seed sower, di ba? Sinabi ko, lahat ng conditions na nandoon. Those people heard the word of God. Pero yung huli lang, matabang puso, yun lang yung tumubo yung salita ng Panginoon at nag-earn ng 100 times, 60 times, 30 times. But those people heard. Lahat ay open sa panawagan ng Panginoon. So hindi specifically for certain kind of people lang to. Hindi mali yung isip ng mga Israelita ng araw na sila lang yung tinawag. Sila lang yung gagamitin para gamitin ng Panginoon na ipakilala siya. Ganon din ang ginagawa niya ngayon sa mga Christian, sa ating mga tumanggap sa Panginoon. Tayo yung gagamitin niya para tawagin yung hindi pa nananampalataya sa Kanya. Tayo rin yung gagamitin. So ang sabi dito, then he called the crowd. Bakit tinawag niyang crowd? Along with the disciples. Kasi usually si Jesus Christ, ano sabi sa inyo pagka ulit, review?
Pagka pula, sino nagsasalita? Para kanino? Oo na, medyo na-confuse kayo, no? Lagi natin tandaan, pagka kulay pula si Jesus Christ at ibigay sa ibang tao yung direction ng word ni Jesus Christ. Lagi mong isipin, para sa akin to. Para sa akin, nangusap ng Panginoon para sa akin. Sa iyo mismo, personal. Huwag natin isipin na, hindi kaya ano to. Ano kaya para sa mga pastor, o kaya para sa musicians, para sa leaders. Para sa ating lahat. So sabi niya, whoever wants, nagnanais. Di ba? Kayo, hindi ko kayo pinilit na lima, di ba? Sagot. Pinilit ko ba kayo? Ayun. Mabuti na yung malinaw. Hindi ako galit. Pero maganda yung malinaw. Kasi isipin mo iba, hindi pinilit lang yung tatayo rin yan. Manipulate. Kung paano sila magiging pastors. No? Ang lahat ng panawagan para sa lahat. So yung panawagan na maging pastor, hindi para sa lahat naman. Yung mga positions sa loob ng church, hindi pare-parehas. Kung hindi, tayong lahat ay puro pastor, di ba? Puro pastor, hindi ganon. Pero meron tayong mga certain na katayuan na importante ang lahat. Importante ang lahat. Maring nagtatanong kayo, ilan lang naman tayo sa LPCF? Ba't lima pa yung idadagdag sa akin at kay Kuya Jello? Nandiyan pa rin si Tatay. Because in the Lord there is no retirement. Ito ay panghabang buhay na either you die here or bumalik na ang Panginoon. Sa pagiging Kristiyano, walang retirement. Walang vacation. Of course, binibigyan tayo ng kapahinga ng Panginoon. Sabbath day, di ba? So hindi ibig sabihin ng Panginoon na walang retirement, walang kapahingahan. Ang totoo niya, ang sabi niya, nasa sa kanya raw matatagpuan ng tunay na kapahingahan. So yun na bakasyon, joy at saka yung pagpapahinga, yung relaxation, ay matatagpuan sa kanya. If you are living stressful life, every Sunday, you have no excuse para sabihin mo na pagod ako. Para umattend ng church. Nagkakamali ka ng intindi sa pagod at stress ng buhay mo. That means what is important to you is yung nagbibigay ng stress sa'yo. I'm sure hindi ang Panginoon yun. I'm sure hindi yung Panginoon yun. Mas malamang yung trabaho mo o yung pamilya mo. Pero mananatili ka sa bahay or yung iba naman nananatili pa sa trabaho nila kasi merong mga deadlines. Diba? Ginagawa natin yun. Walang excuse. Nagawa ko na rin yun eh. Pero minabuti ng Panginoon na ilipat ako sa mas magaang na trabaho para ma-fulfill ko ng mas less stressful yung pagiging head pastor. So, balik tayo sa tanong. Bakit lima pa? So, magiging pito tayo. Diba? 2 plus 5, 7. Ba't kinakailangan 7? Mamaya makikita natin. Kasi sino dito ang sumunod sa panawagan ko ng one-year Bible reading? Sino na konting lang, para hindi nakikita na sa likod. So, ibig sabihin mo, konti lang, di ba? Kasi pag itinaas mo, nakakahiya naman, 3 lang. Sa dinami-dami, ang sumusunod na magbasa ng Bible every day, 3 lang. Kaya gusto ko pagka ganun ka lang. Ano kaya kindatan mo lang ako, pastor. Binabasa ko sunod kita. Ayan. Para hindi nakakahiya. Diba? Kung sinusunod nyo lang ako, nabasahin religiously yung sinesend sa inyo mga verses every day, madadaanan nyo sa numbers. Nananawagan yung si Moses. Ang style ng Panginoon sa LPCF, iba. Hindi dominated ng isang tao. I don't decide on my own. And ayoko rin gawin. Ayokong pangunahan yung Panginoon. And for me to make sure na tama yung magiging decision ko, nagko-confide ako sa inyo. Diba? Tinatanong ko kayo, anong gagawin natin? Kasama ko kayo nagpe-pray, kasama ko kayo. Kumbaga, nangihingi ako ng tulong sa inyo. Hindi pwedeng lahat carry ko. And I'm very proud
and happy para sa Panginoon, galing sa Panginoon, and very proud sa ating lahat dito. Dahil, tingnan nyo, ang ginagawa ng Panginoon, wala nga tayong mga sweldo, but He is blessing us directly. He doesn't bless one and then pasisweldohin nyo ako, and then it's either maging ano nyo ako, yung mule. Hindi, didiktahan ng mga elders yung head pastor. Nangyayari yun, di ba? Sa Canada. Dinidiktahan ng mga elders yung head pastor. Hindi ka namin iingresan. Hindi ka namin bibigyan ng hindi namin pupunduhan yung project mo. Tingnan ko lang kung hindi ka sumunod sa amin. Not in LPCF. Ini-spread ng Panginoon yung burden sa mga tao. At hinihipo ng Panginoon para isa-isa tayong kumilos. Hindi ko kayo pinilit na inopen ko lang sa inyo yung di ba? Yung youth life. Naging successful ba yung youth life dahil sa akin? O yung pagiging generous ng church para sa youth life? Hindi. Ang nagpapahala ng projects ng LPCF, ang Panginoon. Pagpapalain yung mga generous na nagbibigay. All the more. Yung number of heads, hindi naman tayo nagpunta sa risala eh. Unlike yung iniisip dati ng old LPCF, na pupunta sa risala ay magbibigay ng mga flyers, kung ano-anong gagawin. Hindi naging successful. Kung ano, magpapalugaw tayo, feeding, kung ano-anong circus ang nais natin gawin. Hindi naging successful. Pero isang ganun lang ng Panginoon. Umuulan ng mga children na aalagaan nyo. Andiyan na. You can say for yourself na nauubusan na kayo ng ideas before. Diba? Tayong lahat. Wala na tayong idea. Kung paano natin palalaguin yung youth life, kung paano natin ma-reach out yung mga youth. Hindi natin alam. Pero ang Panginoon ang kumikilos. Diba? So yan ang LPC. Yan, ganun ang structure ng LPC. Is spread. Ini-spread yung burden. Not by one people. Hindi dominated, hindi dictated by one head person. Kaya, pito kayo. Pito tayo. Diba? Pito tayo. We are not equal in ranks. Merong mga paglalagyan ng Panginoon para sa inyong lahat. Yun yung magiging specialty nyo. Pero hindi ibig sabihin, alam ko lahat. Mayroong ibibigay yung Panginoon sa inyo para mag-benefit yung buong church. Ganun ang gawain ng Panginoon ko. Ang dalangin ko lang, patuloy na pagpalain kayo. Para makaya nyo rin pagpalain yung congregation natin, yung buong church. So, balik tayo dito. Ang panawagan ng Panginoon ay para sa lahat. Pero hindi ang panawagan ng Panginoon ay para maging pastor tayong lahat. Ang totoo niyan, tayong lahat ay priest. A kingdom of priest, sabi ng Panginoon. We are all going to be priest doon sa kanyang kaharian. But while we're here, merong structure ang church natin na merong pastor, merong mga leaders, may elders, may mga music team, merong tithers, di ba? Merong magaling mag-pray. Yun yung mga roles natin, yun yung mga fruits na kaya nating pabungahin. Yun yung kind of seed, that's the kind of tree you are, depende sa heart nyo. So, when you are called, dapat hindi tayo matigas. Naniniwala ako patas ang Panginoon. And I also believe of the election. Yung bago pa gawin ng Panginoon ng lahat, He already called you. He already saw you. He called you by name before the creation. Yun ang sabi sa Bible. Pero dahil only because He is sovereign. Konti yung tubig ko. Unti-unti ko tuloy. Punta na tayo dun sa mas mahirap na part. Deny. Deny yourself. Para maintindihan natin yung deny yourself. Okay. Punta tayo. Number 2. So, naintindihan na natin, tayong lahat ay tinawag ng Panginoon. Depende na lang kung ikaw ay may pagkabingi. Di ba? So, number 2. Salamat naman.
Nakaramdam ka. Gusto yata himatayin muna ako. Bait ng anak ko. Okay, number 2 point, deny. Nais ba ng Panginoon na pahirapin yung buhay natin? When He said, deny yourselves. Gusto ba ng Panginoon torturein tayo at hindi maging happy? So lahat ng mga nasa simbahan, deny yourselves. Anong naisip nyo kapag ka narinig yung word na deny? Deny yourselves. Yung malungkot, killjoy, corny, hindi nakakatuwa, di ba? Yun yung nasa isip natin lahat. Tingnan natin yung sinasabi. Para maintindihan natin, tingnan natin yung sinasabi ni Solomon. Para maintindihan natin kung ano yung dapat nating i-deny sa ating sarili. Si Solomon. Dito pala. Note on. Meron ako niyan. Saan yung deny? Kita niyo ba? Yun, nasa kamay ko pala eh. Ayan. Ecclesiastes. Ayaw? Ayaw sumunod sa akin. Ano, makikita lang. Pag nilakihan ko ba? Ayaw. Ayaw. Pero puntahan natin si Ecclesiastes 2:9-11. Hindi, nababasa niyo naman. Mag-beautiful eyes na lang kayo. Ang sabi dito punta kayo dito sa may baba, banda. Kasi yun mas madaling intindihin. Ito yung common natin na babasa, the version, NIV. Tapos yung the message, mas madali natin yung maintindihan. Ang sabi dito sa may baba, I denied myself nothing. I denied myself nothing my eyes desired. Ibig sabihin, lahat ng nakita ng mata ni Solomon, hindi niya pinagkait sa kanyang sarili. So lahat ng pagtripan niya, trip ko yung magandang kotse, bibilin ko yan. Ang ganda ng lupa mo, mayroong ubasan, bibilin ko yan. Bibili ako ng beach, may beach sa tabi nun, may waterfalls, bibilin ko yan. Bibili ako ng maraming asawa. Ganyan ginawa ni Solomon. Totoo yun. So lahat, sabi niya, I refuse my heart no pleasure. Lahat ng gusto ng puso niya, ng maibigan niya, kukunin niya. He is king, he is rich, he is good looking. It's hard para tanggihan si Solomon during his time. Magaling magsalita. Why? Because he's the wisest man. Nagbabayad pa yung princes and kings just to hear Solomon. Ganun ka-influensya si Solomon. And nobody, kapasyalan mo si Solomon, hindi pwedeng empty-handed ka. Kailangan may pang ka. Magbibigay ka ng tribute sa kanya. Ganun kalupit si Solomon. Para lang mapakinggan yung kanyang wisdom. Sabi niya, I refuse my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor. Lahat ng ginawa ko, kinatuwaan ko. Hindi niya dininay ang kanyang sarili sa lahat ng bagay. Sabi niya sa 11, yet, ngunit, sa Tagalog, yet, when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless. Walang kabuluhan lahat. Lahat ng gusto ng puso natin. For a time, magiging masaya tayo. And then, after a while, malulungkot ka. Okay, balik tayo. Sino may cellphone na naman? Kayo magtaas. Sige, nakikita kayo ng Panginoon. Nagsisinungaling kayo. Lahat tayo may cellphone. Sino may bagong cellphone? Yung kabibili lang. Yes. Masasabi ko na mas masaya si Raymart sa cellphone niya kaysa sa ating lahat. Bakit? Luma na yung sa inyo eh. Tama? Sino rito yung may 4 years old na yung cellphone? Happy pa ka? Hindi na. Okay lang. Okay lang. Pero si Kuya Raymart, oh yeah. Yeah. Oh. Diba? Una ko kayong lahat, ang linaw nito, 50 MPa. 120 MPa. Oh, 100 frames per second. Yung kaya na video. Kasi ang ganda-ganda. Diba?
Pagka may magpapapicture, huwag yan ang gamitin mo. Ito, para malinaw. Di ba? Ganon tayo kapag bago yung cellphone. Pagka bago. Pero after a while, bigyan mo lang ng 2 years yan, may bago ng iPhone. iPhone 101 na. Naku, si Mark naka-iPhone 101. Ako 31 pa lang. Si 101 na. Mahingit ka na. Ano na sinasabi ng puso mo? Everything is meaningless. Wala na. Hindi ka na masaya. Wala nang kwenta. Totoo yan. Lahat kumukumpas sa ating puso. Lahat ng hawak nyo. Lahat na nagpapasaya sa'yo dito sa lupa. Dadating yung point sa buhay mo, sawa ka na. Di ba? Sawa ka na. Yun ang ibig sabihin doon sa mga nais nating i-deny. Deny yourself. Ibig sabihin ba nito, magiging killjoy tayo sa Panginoon? Hindi. Lahat ng kasiyahan, lahat ng pangako, lahat ng sabi niya, di ba? My yoke is magaang, di ba? Come to me, all of you who are burdened. Lahat tayo mag-burden. Lahat may problema. Sino dito ang 100% ang saya-saya? Kakamayan ko lang, mangingi akong konti. Kasi lilipas yan. Lumilipas yung kasiyahan. Pero ang pangako ng Panginoon, di ba? Ang kanyang pamatok ay magaang. Ay magaang. O ulit, sino dito yung I urge you, no? I encourage you. Sundan natin yung mga verses na pinababasa ko sa Bible. Kasi doon sa Numbers, doon sa Leviticus. Next na, malapit na tayo mag-Leviticus, no? Pero yung sa may Numbers pa lang, from Exodus, in-explain doon yung requirements ng Panginoon. Kung paano tayo mag-alay, kung paano tayo mag-worship. Yung pag-worship natin kanina, hindi ganun yung paraan ng pag-worship. Pero ang nice ng Panginoon, worship me in spirit, not in material. Noong Old Testament, materialistic. Mag-o-offer ka ng bulls, mag-o-offer ka ng rams, mag-o-offer ka ng sheep, dove, goat. Ang daming dapat ialay sa Panginoon. Hindi lang isa, marami. Every day merong sin offering. Merong fellowship offering. May food offering. Drinks offering. Lahat kumpleto. Hindi pwedeng mamatay kung may kandila tayo dito. Hindi pwede siyang mamatay. Dapat lagi mong lalagyan ng oil. So, yung mga priest, yung mga Levites, nagro-rotation sila. Para kinakailangan na continuous yung offer sa Diyos na buhay. At ang Diyos natin ay hindi nagbabago noon hanggang ngayon. He requires those things, those offerings. And how we worship Him, siya ang nagdi-determine. Hindi pwedeng sabihin natin, gusto kitang i-worship, Panginoon, na nakaharap sa picture eh. Para hindi kita nakakalimutan. Yung itsura mo, hindi ko nakakalimutan. Hindi natin pwedeng i-worship yung picture ni Jesus Christ. Hindi natin pwedeng lagyan ng tao yung krus. Kasi bumangon na siya. Hindi siya nanatiling nakapako. Kaya, ang sabi ng maraming mga Pilipino na nagsasabing they are Christians, bakit ang mga born-again Christians, empty yung cross? Kasi nabuhay na muli na yung ipinako dyan eh. He has risen. Yung nakaraang yung celebration natin ng Semana Santa, it's just yung pag-alaala sa kanyang ginawa. Di ba tayo ay last week, ano ginawa natin? Last week ba yun? Last week? Nag-communion tayo, di ba? Inaalaala natin yung kanyang kamatayan at inaabangan natin yung kanyang pagbabalik. Imagine niyo kung nakapako si dyan, anong pang-aabangan mo? Nakapako na, andyan pa rin pala. Diba? So, ganun yung pananampalataya natin. Hindi natin kailangang panatilihing nakapako yung tagapagligtas mo. Kasi nandoon na, nakaupo na sa katabi ng kanyang ama. Katabi na sa kanan ng kanyang ama.
He is sitting on the throne. Nagre-require siya ng kind of worship na siya ang nagsabi, ganito niyo ako dapat i-worship. Hindi pwedeng tayo ang magdi-devise. Hindi, kailangan namin may nakikita eh. Hindi para sa iyo, para sa akin eh, sabi ng Diyos. That's not how you should worship me. Diba? Kung kayo merong, iba may mga asawa, no? Pero may paraan kayo na gustong-gusto niyo na ginagawa ng mister niyo ng pag-show ng love. O kung may best friend kayo, na boyfriend, di ba? Girlfriend. Merong paraan yung boyfriends nyo o girlfriends nyo o best friends nyo to show them your love. Pero, ikaw yung nakakaramdam. Nagkataon lang na yung paraan niya ay sakto sa nais mo. Pero, mas masaya ka kung umaayon sa gusto mong paraan, di ba? Gusto ko ng holding hands eh. Ayaw naman ako i-holding hands ng girlfriend ko eh. Kinahihiya yata ako, di ba? Bakit kapag dumadaan tayo kay hindi mo ko holding hands? Kinahihiya mo ba ako? Dadaan sa crush niya. Minsan kasi ganun eh, no? Meron pa tayong crush na iba. Maski may boyfriend na tayo, dadaan na yun. Andiyan si Jordan. Bitawan mo muna ako. Pero kung tayo, no? Proud na proud yung mga boyfriend, girlfriend natin, kakapitan tayo maski saan. At yun yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ganon din ang Panginoon. Meron siyang paraan kung paano natin dapat siyang i-worship. Hindi tayo pwedeng magdikta na ito lang yung kaya ko. Halimbawa, sabi niya, sacrifice to me an unblemished, white, 1-year-old lamb. Hindi pwedeng bulag yung lamb na iaalay mo sa kanya. Hindi pwedeng may batik-batik na itim. Ang sabi ng Panginoon, white, 1-year-old. Hindi, mas mataba yung 2 years old, Lord. Hindi nga, gusto ko 1-year-old. Hindi pwedeng ikaw ang mamimili. Ako ang magsasabi. Ganong klaseng Diyos ang kailangan, ang nire-require na sambahin natin. Bakit ko sinasabi yun? Ang laki ng inalis na burden ng Panginoong Hesus sa atin. We can come to His throne by prayer, by worship. Kanina ginagawa natin. Imagine niyo kaya nating awitan yung Diyos na buhay. At ang sabi niya, i-accept niya. Tatanggapin ko yung worship niyo. Dahil maganda ba yung boses ni May? Dahil ba magaling mag-gitara si Mig at saka si Regine? Dahil fantastic yung piano ni Kuya Dave? Yung pagda-drums ni Chris ay heavenly? Hindi. Tinanggap ng Panginoon yung worship natin kanina because of Jesus Christ. Yung tapos ng pag-aalay niya. Yung perfect na dugo niya. Unblemished. Walang kasalanan. Inalay ng Panginoong Jesus yung kanyang buhay para linisin yung ating kasalanan. Kaya kung ano yung lumalabas sa puso natin, katanggap-tanggap na worship sa Panginoon. Maski sintonado yung pagkakakanta mo kanina, hinaan mo lang, madadama yung katabi mo. Diba? Pero tinatanggap ng Panginoon. Dati hindi pwedeng dispalinghado ka. Papasok ka sa loob ng tent of meeting. Kikidlatan ka. Hindi tama yung pagsindi mo ng unauthorized fire, yung kandila, yung insenso. Sinindihan ng anak ni Aaron. Unauthorized fire. Anong ginawa ng Panginoon? Dinestroy ng Panginoon. Patay. Fire came out. Patay yung dalawang anak ni Aaron. Ito pa isa. Sino na namatayan dito? Kapag ka ikaw ay pare ng Panginoon, maski namatayan ka, hindi ka pwedeng pumunta sa lamay. Imagine mo yun, namatay ang asawa mo, anak mo, magulang mo. Dahil ikaw ay priest ng Panginoon, hindi ka pwedeng pumunta doon basta-basta, magiging unclean ka para sa Kanya. Ganon katindi ang requirement ng Panginoon. So, denying ourselves today, isa sa pinakamadaling isipin natin dito is yung fasting. Sino dito nag-fasting last time? Huwag niyong itaas ang kamay niyo. Kunti lang. Akaya naman.
As usual, konti lang. Kasi hindi lahat nakasunod. Ako honestly, ganito. First 2 days, bala ko naman sundin. Ika-third day, nagkasakit ako. Pinainom ko ng antibiotic. Tigil ako. Yun lang ang excuse doon. When you're sick, you cannot do yung fasting. Suicide yun. Di ba? Kapag may sakit ka na, nag-fasting ka pa, hindi matutuwa ang Panginoon doon. Kumbaga, it doesn't need a dead hero. Ngayon, hindi. Yun lang. Naka 2 days lang ako. Pero I believe merong mga nagpatuloy naman sa atin. Because we need yung pinag-usapan natin na vow natin sa Panginoon na magpa-fasting tayo. So one example of denying yourself is yung fasting na. Para maintindihan lang natin what denying yourself is. Okay. Number 3. What's next? Take up your cross. Anong oras ba ako dadating? Yeah. Okay. Take up your cross. Anong ibig sabihin nito? Papakahirap ba? Akala ko dati, ang intindi ko din dati dito is, yung denying yourself at saka take up your cross are both related. Of course, madali natin maisip. Somehow, parang related sila. Pero ito ang ibig sabihin ng take up your cross during the Roman times. Okay. To make more interesting, sino nakakilala kay Simon of Cyrene? So, hindi lang natin makikilala si Simon of Cyrene because we don't read the Bible. Simon of Cyrene, siya yung galing sa Cyrenaica. I don't know how to pronounce it correctly. Si Simon ay pumunta sa Jerusalem, doon sa kung saan ipapako ang Panginoon. Nagkataon na during that time, Passover kasi, papasyal siya doon. Mag-o-offer din siya. Okay? Si Simon. Si Simon ay, ang sabi by history, yung Cyrene ay parang North Africa yata yun. So, ibig sabihin, most likely black yung skin niya. Okay? Pero during Roman times, yung crucifixion ay pastora, makinig po tayo. Okay? Yung crucifixion, maski ngayon, iko-crucify ka, ay isa sa pinakamahirap na paraan ng execution o death execution. Death by crucifixion. Bakit mahirap yung death by crucifixion? Unlike dun sa pagbibigti o yung lethal injection, wala ka nang sandali lang yung paghihirap. Pero yung crucifixion, kinakailangan ng Romans na ipakerry sa'yo yung beam ng cross. Ipaparada ka, ipuprosesyon ka. Ano? Natanong niyo na ba kung bakit kinakailangan i-prosesyon yung ipapako sa cross? Di ba meron tayong Station of the Cross nung tayo ay Katoliko ba? Alam natin lahat, di ba? Familiar tayo. Station of the Cross. Yun yung kasi pinaparada yung ipapako. Bakit ipaparada? Kasi kinakailangan ipakita ng mga Romans, yung conqueror, yung kaharian ng Roma, underdog yung Israel. Sinakop sila eh. Sinakop sila. So para makita na yung mga kokontra sa gobyerno ng Romans, ito ang kasasapitan, kahihiyan. So, carry mo yung cross mo, yung beam ng cross mo. Siyempre, mabigat yun. Dadalhin mo hanggang dun sa Golgotha. Ganun yung ginawa nila sa Panginoon. Ang purpose doon, para mahintakutan yung lahat ng mga nasasakupan nila kung anong sasapitin nila kapag ka nagrebelde sila sa Romans. So, lahat ng kahihiyan. Bago mangyari yun, di ba, finlag? Nilatigo muna ang Panginoon. At yung latigo doon, leather,
may mga pakong-pako sa dulo, may mga bakal na... Kaya pag tama sa balat mo, pag hatak, may kasamang balat. So pag tumama sa ulo yun, sama yung part ng skull mo. Ay, hindi lang anit. Part ng skull mo. So ibig sabihin, ilang flags ba yun? 50, kulang-kulang 60, no tatay? 30? 39 na ba? So lahat ng yun, walang, kumbaga hindi asintado yung magwi-whip sa'yo. Kung saan tumama, bahala ka. Oo. So, imagine niyo kung gaano karami ng dugo yung nawala sa Panginoon nung siya ay pinaflag. Kaya nung dala-dala niya na yung cross, hindi na kaya ni Jesus Christ dalhin hanggang sa Golgotha. O bakit naman tinawag si Simon? Si Simon from Cyrene, yun yung tinawag ng Roman soldier. Oy, Raymart, Simon Raymart, tulungan mo yung hari ng mga Hudyo. Bakit hindi kumontra si Simon? Wala akong pakialam dyan. Wala akong kinalaman. Hindi ko nga kilala yan. Diba yun na maiisip natin? Na, anong kinalaman ko dyan? Dumadaan lang ako eh. Bakit mo sa akin ipapakarga yan? Kasi during that time, under sa Roma, lahat ng under sa Roma, yung Israel, hindi ka pwedeng kumontra. Whoever you are, kung sino yung halimbawa, ibang tao yung tinawag nung, hindi naman gwardiya sibilyo na tawag. Doon sa centurion. Okay? Sabi nung centurion, ikaw, you, help him. Hindi ka makakakontra or else gugulpihin ka nun. Ganon kalupit yung rules ng Roma. Ngayon, ba't kinakailangan nilang patulungan kung hindi na kaya ni Jesus? Ba't hindi nilang, okay, mamamatay ka na dito. Hindi mamatay ka sa hirap. Hindi. Kinakailangan ipako or else hindi makikita ng sinakupan nilang bansa kung gaano sila kalupit. Kasi ini-instill nila yung fear na kapag ka ikaw ay kumontra sa amin, ito ang sasabitin mo. Kinakailangan makumpleto yung pagpapako. Hindi lang yung nahirapan ka sa paglalati mo tapos habang pinaparada ka, aayaw ka na, mamamatay ka na. I'm sure maraming namatay habang pinaflag. Kasi habang naglalakad, binabanatan pa rin di ba? Kaya yung sa Passion of the Christ, si Christ doon, di ba? Yung pagkakabagsak niya, sa ibang mga pelikula parang hindi realistic eh. Pero doon makikita mo yung pagkakabagsak niya, talagang yung pabagsak niya patalikod eh. Kasi sa sobrang hirap, wala na siyang control sa katawan niya. Biruin mo kung, if you lost about ilang liters na ng blood, at habang naglalakad ka, nadadagdagan pang bumubuhos yung dugo mo. Yung anemic ka nga lang, di ba? Nahihilo ka, di ba? Sino dito yung nakaranas na maging anemic, mawawa dugo? Nahihilo ka. So lalo pa yung patuloy na nababawasan yung dugo mo. So hindi na kaya ng katawan ni Jesus Christ. Pero kinakailangan niyang makarating para ipako doon. Kasi kung hindi, magkakaroon ng bad report yung mga centurion, yung mga sundalo. Kinakailangan kasi makita ng lahat kung gaano kalupit magparusa ang Romano. So, malalaman natin, kaya pala tinulungan ni Simon. Ang kagandahan kay Simon, tayo ay tinawag na to take up our cross. Ano yung mga dinanas ng Panginoon habang siya ay carry niya yung cross? Di ba yun yung siyempre, of course, suffering. No? Madali nang malaman. Suffering. Yeah, suffering. Humiliation. Humiliation. Rejection. Kasi, bakit rejection? Kasi yung mga audience habang siya ay naglalakad, yun din yung mga pinakain niya ng 5,000, 4,000 pagkain tsaka ng fish. After nung hindi na siya gumagawa ng ano sabi sa kanya? Save yourself. If you are the Son of God, if you are truly the Son of God, okay, go ahead, save yourself. Rejection.
Tinutuligsa pa siya. Pero nung kumakain ng mga yon, nung fish, sobra pa, 12 pa yung basket. Di ba? Wala silang sinasabi. Sunod sila na sunod sa Panginoon. Ridicule? Oh. Ano yung ibig sabihin ng ridicule? Panunuya? Ito ang favorite nating lahat kasi nararanasan natin. Persecution. Uulitin ko lang kung ano yung persecution. Persecution, kapag ka ikaw ay pinipintasan dahil sa kasalanan, you are projecting to be a Christian. Pero hindi. Sinasabi ng bibig mo that you are a born-again Christian. Pero sinasabi ng kilos mo, katulad ka rin ng iba. Ipe-persecute ka. Wala naman pala yun, persecution. Wala rin, katulad din natin yan. Wala, naku, mas masahol pa sa akin yan. Ano kaya, pe-persecute ka, o lahat ng Kristiyano dito, mga corny ha, hindi kasama sa outing. Sa mga kumpanya naman. Magmi-meeting tayo, natin isama yung model na yan. Bakit? Corny. Persecution. Persecution is ang cause is Jesus Christ. Hindi persecution kapag ka ikaw ay makasalanan. Kung ikaw ay katulad din ng iba, lahat ng ero, meron ka, lasinggero, babaero, sugarelo, adik, kero. Hindi yun. Hindi persecution yun. Consequence ng sin. So persecution is not consequence ng sin. Hindi yan consequence ng sin. So lahat ng ito naranasan ni Jesus Christ. Para sa atin. Bakit ko binanggit si Simon of Cyrene? Sapagkat kineri ni Simon yung cross ni Jesus Christ sa likod niya. Naglalakad si Jesus Christ, sabi, doon siya sa likod ni Jesus Christ. So habang naglalakad si Jesus, nagmamarat siya papunta sa Golgotha. Lahat ng kahihiyang insulto, bato, dura, suntok, sampal, nakikita ni Simon. So nararamdaman niya. Ibig sabihin si Simon, second hand, kumbaga experience. Meron si Simon of Cyrene sa dinanas ng Panginoon. Except of course yung pagpapapako tsaka yung pagkakamatay. Pero lahat ng pahirap naranasan sa puso ni Simon. At si Simon hindi masyadong diniscuss sa Gospels. Bypassing lang siya. Pero if you examine, when you hear, take up your cross, it should remind every Christian who Simon of Cyrene is. Kasi naranasan din niya, second hand, yung lahat ng naranasan ng Panginoon habang nagmamarcha papunta sa kamatayan. Anong ibig sabihin ng cross during the Roman times? You are about to die. You are about, sabi ko lang dito, mga kalalakihan Diba lahat naman tayong lalaki dito tuli? Huwag magsisinungaling. Diba? Ano nararamdaman nyo nung tutulian ka na? Diba? Lucas, diba? Si Lucas ang tinulian sa... Wag. Ikaw ang pinakamatapang. Hindi. Lahat ng kalalakihan dito, walang exception. Walang makapagsasabi sa akin na buong giting siyang, let's do it! Hindi ganun yun. Nung gabi pa lang, na kinabukasan na ikaw ay tutulian. Sana magkaroon ng bagyo. Sana magkasakit yung doktor. Lahat ng sana, wag lang matuloy, di ba? Imagine ninyo kung ikaw ay nag-carry ng cross, knowing that you are about to die. That's how it feels. Mahirap sabihin kasi walang namang namatay, tapos nakaranas, tapos nabuhay ulit para sabihin sa atin para sabihin yung experience. Pero sa kalalakihan, malalaman natin. Hindi ko pwedeng sabihin na yung experience ng kababaihan na manganganak. Kasi hindi nyo alam kung kailan yung mararamdaman yung di ba?
panganganak, yung pagle-labor. Unlike sa lalaki, natutulian, ini-schedule yun. Hindi pwedeng, okay, ngayon na. Matapang ako ngayon. Hindi. O yung pukpuk siguro, dahil nadamay ka lang, nakitulak ka lang. Ako na agad. Tapos sa likuran ako eh. Diba? Yung araw pukpuk, maaari yun. Ikaw muna. Pagkakaisahan ka ng lahat na nakapila. Sino din muna? Patay ako. Diba? Patay ako. Pinagkaisahan ako. O. Maaaring ganun. Pero, nararamdaman natin lahat yung takot, yung pangamba. Diba? Ganun yung pakiramdam nung kinabukasan, mamamatay ka na. What does this mean? Taking up your cross means dapat you are ready to die. To die in oneself. Ready to die. Sulat po. Ready to die. On oneself. Sa sarili. Kasi we are followers of Jesus Christ. And then, huling-huli. Ilan mo to? 4, no? 4. Follow me. Many times, sinasabi ko sa inyo, walang sinasabi ang Panginoon na we have to be relaxed. This is the hardest part. Ito yung panawagan ng Panginoon to be my disciple. To be His disciple. Ito na yung panawagan to follow me. Bakit? A disciple is a follower. Okay? A disciple is a follower. A disciple is a student. Nung araw yung mga disciples, hindi na tumitira sa magulang nila. Doon sa master. Of your master. Bibigyan ko ng open na time yan. Para sa lahat nating gagawin. After today, hanggang tayo ay dumating sa ating camp, hanggang dumating ulit tayo sa 10th year anniversary, susundutin natin itong verse na to. Hanggang matutunan natin kung paano maging tunay na disciple ng Panginoon. Because if you're not truly a disciple of God, then who are you? There's only two persons na isi-separate ang Panginoon. Okay? Whether you're a disciple or not, magkakaroon in the future sa kingdom ng Panginoon. In His kingdom. He will separate the sheep and the horse. Yun, ang tagal niyo sumagot eh. Maganda kasi sumasagot para hindi na ito. Goat. Natanong niyo na ba bakit goat tsaka sheep? Diba, ang tanong ko sa inyo, bakit yung sheep at tsaka goat ang ng Panginoon? Kasi, itong dalawang to, merong mga similarities. Pagka bagong gupit yung sheep, mukha ng goat. Pero siyempre, dahil pag tinignan mo sila, magkahawig. Hindi magkamukha, magkahawig. Pero, pwede kang magkamali. Lalo na yung 1-year-old, yung wala pang sungay. Yung wala pang sungay na goat. Tatanungin ko kayo. Yung sin offering ba, laging sheep? May pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, okay, bring also a 1-year-old goat for your sin offering. Aside from yung mga ganun-ganun, yung mga sinasabi ng Panginoon. Laging inuulit-ulit yung offering. Why? Because we are offering our lives. Ito yung part na follow me. You have to offer your life. Hindi pwedeng, you're not ready to die on oneself. Kumbaga, kasi nga, deny yourself. Lahat ng
nais ng makamundong buhay natin, i-deny natin because that is not ayon sa gusto ng Panginoon. So ngayon, balik tayo sa tanong na to. Bakit sheep and goat? Bakit ito yung kinumpare? Because they look alike. There are people who are saying they are Christians, but they are truly not. They are goats. And they have deceived themselves to be sheep, but they are goats. Yun ngayon yung dilema ng mga Christians. Yun ngayon yung dilema natin kung sino yung totoong saved o unsaved. Kaya nga yung nakaraan, di ba, yung exam ko sa inyo, imbes na pagtalunan natin, yung one saved, always saved. Walang nananalo sa argumento. Para maganda, determine if you are truly saved, genuine. So, ang question dito is, who is genuine? Who is genuine? May E. Kasi they look alike na. Yan yung tanong. Are you a true follower of Jesus Christ? Yun yung ating tanong. So, let's go now dun sa natin. Yun yung iniiwan ko sa inyo, sa ating lahat ng katanungan. Okay? Can we all do this? Siguro hindi natin kayang perfect it. But it is the direction that we are leading to. Okay? Hindi ko iiwanan ng takot yung puso ng bawat isa. I'm sure we are not perfect. And we need Jesus Christ to be able to do this. We need Jesus Christ to determine whether you are truly a true Christian or not. Kailangan natin si Jesus Christ. Kaya, lagi kong sinasakyan, binubunot yung tamang pag-worship para ma-appreciate natin lalo pa yung ginawa ng Panginoon sa krus. Katatapos lang ng Semana Santa. Para sa atin, holiday lang yun. Pero para sa sangkatauhan, para sa kalangitan, big deal yun. Dapat big deal sa mga Christians yun. Hindi, this is not just a holiday. Yung Easter egg, anong kinalaman ng itlog sa Panginoon? Diba? Walang kinalaman. Look at how manipulative yung idea ng world to include an egg sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Walang nasaya doon. Grabe yung hirap na dinaanan ng Panginoon for your sake. Para hindi na natin ginagawa yung ceremonies na nire-require ng Panginoon. Because He is holy, we must be holy. Sabi niya. And we cannot be holy. Maski anong seremonya ang gawin, paulit-ulit. Na pag-aalay ng bulls, ng rams, ng sheep, ng goat. Paulit-ulit na magkakatay. Mag-i-splash ng dugo. Magsisindi ng kandila. Hindi dapat mamatayan. Diba? Yun ang requirement ng Panginoon, ng Diyos. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesus, i-offer ko yung buhay ko. Pupunitin ko yung tabing na nagse-separate sa Diyos na banal sa Diyos sa taong makasalanan. Kung babasahin niyo lang ang Bible, ang sabi doon, nung mamatay ang Panginoon, napunit yung tabing. Alam niyo kung gaano kahirap mapunit yung tabing na yun? Hinabi yun. Masinsin. May leather pa. Hindi basta-basta mapupunit yun. Kung hindi divine intervention para ipakita na tapos na. Tapos na ang lahat. Wala kayo nang kayang gawin para pagbayaran yung kasalanan niyo. Pero ang panawagan ng Panginoon lagi, come, follow me. Follow me. Yan ang mahirap na paraan. Yan yung mahirap na part ng pagiging Kristiyano. Yung follow me. Itong part na to. This is the hardest part. Hardest for the Christian. Hardest for us.
Now, yung impossible, ginawa ng possible niyang Panginoong Jesus. So ngayon, punta na tayo dito sa mga magiging bago nating pastor. Okay. Tuloy-tuloy natin. And I need my survival. Kaya nila na naka-display yan dyan para lagi nating, it's a reminder na nandiyan dyan yan. Because, meron pa rin ako mga reminders sa inyo. Nasasabi ko na sa inyo kung bakit kayo tinawag ng Panginoon para maging pastor. Diba? Sinabi ko na kanina sa inyo na iba yung ating structure ng church natin. Ito na lang yung mga huling habilin ko sa inyo. Nais ko sanang basahin din. Paalala lang. Paalala ng lahat. Para sa lahat. Na ito yung requirement ng pagiging pastor. Matatagpuan sa Titus 1:7 pa. Okay? Malinaw naman, malalaki. Ito, basahin natin. Particularly sa inyong 5. Keep this na as a note. Itong Titus 1:7. Meron din sa Timothy. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Babasahin ko lang ito. Bakit? Just to remind you na binigyan ko na kayo ng questions before if you qualify or not as a pastor. Some of you said, qualified sila. Some of you said, hindi sila qualified. Oh, I'm telling you, no one is qualified. Hindi kayo qualified, neither am I. Okay? Neither am I. This is all privilege. Walang magsasabi sa atin. I am telling you now, do not say na nagawa nyo tong requirement ng Panginoon. Because walang makakasunod. Or else walang pastor. Since an overseer manages God's household. Rather, ito daw ang qualification na dapat meron tayo. He must be hospitable. What? Para alam niyo kung alin ang binabasa ko. One who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught. Tigil ako dyan. Yan yung isa sa common role ng magiging pastor. Dapat nag-aaral kayo ng Bible. Dapat hindi kayo tumitigil na anong tamang word? Hindi kayo mananatiling satisfied kung ano na yung alam nyo ngayon. Dapat lagi kayong uhaw sa knowledge about God. Hindi para maging matalino kayo, pero para meron kayong ipakain sa household ng Diyos. Para hindi mali at maging trustworthy yung message nyo. Bakit? Kung ang congregation, ang lahat ng disciple ng Panginoon, ay nire-require niya na kilalanin siya at yung responsibility natin na i-worship siya, twice yung responsibility ngayon ng mga pastor. Double yung ine-expect ng Panginoon sa inyo. Okay? And I'm telling you now, this is all for our benefit. You benefit it more. Pero kinakailangan yung mag-aral. Hindi kayo dapat masatisfy na, hindi, marami na akong alam. Yun ang akala mo. Marami ka pang hindi nalalaman. Kaya nga, kapag ka binasa mo uli yung Bible, makikita mo na may nare-review ang Panginoon sa iyo, nga pala, eto nga pala yung tungkol dito sa mga tamang pag-worship. At meron ka rin makikita. Like for example, dati, ini-stamp ko lang si Simon. Who is Simon? Bypassing niya, okay, sige, tinulungan mo ang Panginoon, big deal. Pero ang totoo, big deal pa na. Because he is the prime example of following Jesus Christ because he suffered. Wala naman siyang kinalaman. The only difference is that tayong mga mananampalataya ng Panginoon, we decided to follow Jesus.
Samantalang siya, he is forced by the centurion. Kasi kinakailangan niyang sumunod. Di ba? What he suffered, kinakailangan natin malaman. And meron tayong natutunan sa kanya. And just like Magdalene, every time na kikwento yung tungkol sa pagpapako ng Panginoon sa krus, maaalala din siya. Because he is the one who helped Jesus Christ carry the cross. Diba? Kinakailangan natin na, ang sabi dito, so that he can encourage others by sound doctrine. Ibig sabihin, tama yung doktrinang itinuturo nyo. And refute those who oppose it. Kukontrahin nyo yung kumukontra din sa gospel about the good news, yung good news about Jesus Christ, yung salvation through Jesus Christ. So, kinakailangan natin kayang i-defend yung ating pinapanampalatayanan. Yun yung main responsibility. Okay. Meron pa akong iba pang mga sabi ko na yung sheep from the goat. Ito, don'ts to new pastors. Asa ba? Okay. Ang nais kong sabihin sa inyo dito is be careful. Ang laging sinasabi sa inyo, di ba? Ang pangarap ko sa LPCF is isusulat ko. Pabalik dito. Intelligent faith. Bakit ko lagi yung tinatawag yung faith na intelligent? Samantalang ang faith, ang ating intindi sa faith, based sa emotions. Diba? Pag tinanong mo yung iba, kadalasan ang sinasabi, ang pananampalataya is dominated by what we feel. May truth dito dahil that's yung nature natin as humans. We are emotional beings. And kapag dating sa pananampalataya, yun yung lagi nating pinapairal. Pero faith is about here. You cannot decide. Hindi natin pwedeng asahan yung puso natin na magdi-decide sa atin na mananampalataya sa Panginoon Jesus. Why intelligent faith? We have to know. This we use our minds. Not emotions. Marami akong nakita na pastors, they are using emotions to control yung congregation, yung church. I don't buy that. Kasi kapag hindi na happy, pagka nagkaroon na ng discontent yung mga tao, hindi na yung pastor yung tinatalikdan ng tao. Well, tatalikdan nila yung pastor at yung church. Pero eventually, yung church, yung savior yung tinatalikdan nila. Because hindi based sa doctrine, base sa Bible, yung kanilang pananampalataya, base sa emosyon. Kapag wala na yung emosyon, babagsak na. Hindi na magbabasa ng Bible, galit na sa pastor, galit sa mga leaders, galit lahat. Hindi na magpapakita. Sisiraan pa yung church. Because base ang pananampalataya sa emosyon. Pero kung base sa intelligent faith, kilala mo si Jesus Christ, by the Word of God, imposibleng talikuran mo si Jesus Christ.
if you know Jesus Christ by His Word, mabigat yung foundation. So, ito ay based on the foundation through His words. His Word. Kaya yung warning ko is, dito rin pala. Ang warning ko be careful. Be careful kung ano yung sinasabi natin dito. Not mysticism. Not kasi prone tayo na maging attentive. Pagka medyo mystic yung ating mga naririnig. Pagka medyo spiritual, mysterious, and mystical yung ating mga naririnig ng mga patotoo at saka explanation, mas nakikinig tayo. Pero hindi yun ang dapat nating pagbasihan. Maraming bumabagsak dahil dun lang sila nagbabase sa mysticism at saka mystical. Ang nais ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng intellectual knowledge about who Jesus Christ is. Intellectual. And emotional will follow. Yung emotions natin will follow. Kasi makakapag-decide ka, true or false. Kapag ka hindi base sa banal na kasulatan, false. Hindi base. Pero kapag ka napatunayan, nakasulat sa Bible, kung paano kumilos ang Panginoon, truth yun. Hindi madaling sabihin na mali yun. Walang makakapag-refute kasi nakasulat sa Bible. Pero kung nakabase lang sa panaginip ng kung sinong propeta nagdi-declare, I am a prophet, Philippines will be this and that, someone will come here and will save you financially. Okay, tayo maniwala sa mga panaginip ng iba. If they are truly prophets, then they must be declaring the Word of God. They should be quoting the Word of God. That's how you prophesy today. Sinulat na, ang dali lang. Papasahin mo. And then you can quote this. And kung ang nais ng Panginoon na ikaw ay mag-prophesy, I'm sure ang mga lalabas sa bibig mo are words from the Bible. Kung ang mga panaginip mo, hindi ko maniniwala agad doon. Unless you quote the Bible. It's based on the Bible, yung panaginip. Then it's a prophecy. Then it's a prophecy. So, yan yung nais natin ditong gawin. Pag-aralan ang salita ng Diyos. So that hindi tayo magkakamali. Yung sabi nang sa Timothy sa Titus kanina, di ba? Sound doctrine. Sinabi bang umasa ka sa propesya ng mga nagdi-declare that they are prophets? No, hindi yung sinasabi. Parang maging qualification ng isang pastor. Sound doctrine. So kailangan natin mag-aral. Be attentive. Yung focus natin. Focus on Jesus Christ. Whatever you prophesy, if people hear you and considering you are prophesying, don't declare na you are a prophet. Ako, nakakatakot maging propeta. Uulitin ko, si Isaiah, isa sa pinakamabigat na propeta, aside from Elijah and Elisha. Anong ginawa ng Panginoon para i-cleanse yung bibig? Kasi bibig ang gagamitin if you are a prophet. Anong ginawa ng Panginoon? Kumuha ng coal, pinaso yung bibig ni Isaiah to cleanse his tongue, to cleanse his lips. So, hindi ko i-advise na naisi natin na tawagin tayong propeta because it's hard. Pero, I advise everyone, not even yung mga nag-aspire na maging pastors, na mag-aaral ng salita ng Diyos. Next, last na
na ay magising lang, magising. Do not use the word pastor as a title. Ay, sorry. Asa na ba yung ano natin? Handwritten notes. Itong isa sa last na advice sa'yo. Do not. Don't. Okay? Don't use PTR or PTRA as a what do you call that when you're an engineer? Kaya pag engineer ka, nakalagay sa'yo engineer. So then, title. Okay. Do not use itong word na to as a title. Why? Kasi yung heart mo yung aatakihin ng kaaway. Kung very proud ka to be a pastor, mas susceptible ka sa pride. Bakit ko sinasabi yun? Kasi, ang sabi ng Panginoon sa Mark 10. Wait ha. Sabi dito, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. So it's about yung authority ng position. Right? Authority ng position. But it shall not be so among you. Sa inyong mga pastor, it shall not be so. Hindi dapat maging ganon. So yung tawagin ng pastor at pastora, do not use it as a title. Do not let it get inside your heart. Para sabihin na, ooh, I'm a pastor. Okay? But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. Yun yung stance ng mga pastor. You are slave of all. Ikaw yung manggagawa. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Yun yung ibig sabihin ng pagiging pastor. Now, tandaan niyo yung Titus 1:7. Meron din doon sa Timothy, hindi ko na kinote. At higit sa lahat, as pastors, you pastors, kayo 5, pay attention. Pay attention. Speaking to you. I'm saying to you, this is biro-biro to. This Mark 8:34 will be your life verse as a pastor. Tandaan niyo na yan. Hindi ako ang nanawagan sa inyo, ang Panginoon. Nung nanawagan ng Panginoon sa inyo bilang pastor, sumunod kayo. Kaya yung lahat ng sinasabi ko sa inyo na dapat yung gawin are all warnings. Higit sa lahat, itong title na to, ang pinakadelikado sa lahat. Yung pumasok sa puso mo na ikaw ay ito na. Pastor at pastora. Okay. So, nasa na yung ano natin? Langis. Bago ko kayo langisan, kayong 5,